Mga kababayan, may tanong ako sa inyo. Na-experience nyo na ba yung tipong mahimbing na tulog ka pero biglang parang may mabigat na nakadagan sa dibdib mo? Hirap kang huminga, gusto mong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Sabi ng mga doktor, sleep paralysis daw yon. Pero sabi ng matatanda, may mas nakakatakot na dahilan. Ang batibat. Isang halimaw na nakatira sa poste ng kama. Siya raw ang nagdadala ng bangungot. Ngayon, anong mas paniniwalaan mo, siyensya o alamat? Tara, samahan niyo ako. Ako si Ka Elias at ito ang kwento ng batibat, ang bangungot ng Pilipino. Welcome sa Ka Elias, alamat, misteryo, at paniniwala. Dito sa ating channel, binubuhay natin ang mga kwentong bayan, mga nilalang ng ating kultura, at mga misteryo ng Pilipinas. Kung mahilig ka sa mga kwentong nakakatindig balahibo at may halong aral, nasa tamang lugar ka. Noong unang panahon sa isang baryo sa Ilocos, may mag-asawa na masipag at matiisin. Si Mang Doro at Aling Marta. Matanda na sila at matagal nang naninirahan sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Isang araw, nagpasya silang gumawa ng bagong kama. Matibay at maganda. Gawa sa makapal na kahoy mula sa gubat. Hindi nila alam, ang kahoy na ginamit nila ay may naninirahang nilalang. Sa unang gabi ng kanilang pagtulog, masarap at mahimbing ang kanilang pahinga. Pero bandang hating gabi, nagising si Mang Doro. Mabigat ang kanyang dibdib. Para bang may malaking tao o hayop na nakadagan sa kanya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang gumalaw, pero hindi niya magawa. Tanging mga mata lang niya ang gumagana. Doon niya nakita, sa gilid ng kama, may isang babae na sobrang laki, parang bundok ang katawan, nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito, kulay abo at puno ng galit. Humigpit ang bigat sa dibdib ni Mang Doro. Parang mawawalan siya ng hininga. Pilit siyang lumaban, pilit niyang iniisip ang asawa niya, pero walang nangyayari. Doon niya naramdaman, para bang kukunin na ang kaluluwa niya. Hanggang sa biglang gumalaw si Aling Marta sa tabi niya. Sa paglingon ng babae, nakawala si Mang Doro sa bigat. Nawala ang anino. Kinabukasan, takot na takot si Mang Doro. Ikinwento niya ang naranasan niya kay Aling Marta. Pero ang sabi ni Aling Marta, panaginip lang daw iyon. Ngunit sa loob-loob ni Mang Doro, ramdam niya, hindi iyon simpleng bangungot. Lumipas ang mga araw. Mas lalo pang lumalalim ang gabi at mas lumalakas ang presensya sa kanilang bahay. Sa tuwing natutulog sila, laging parang may nakabantay. At minsan, may naririnig silang mabigat na hakbang mula sa poste ng kanilang kama. Mga kababayan, dito nagsisimula ang misteryo. Kung bangungot lang ang naranasan ni Mang Doro, bakit may aninong nakikita siya? At bakit may tunog na parang isang higante ang gumagalaw sa loob mismo ng kanilang silid? Kaibigan, ito ba ay gawa ng isip o may halimaw nga ba na naninirahan sa kanilang bagong kama? Kung gusto nyo pang malaman ang susunod na mangyayari, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-save ang video na ito. Dahil ang kwento pa lang natin, nagsisimula pa lang. Kinagabihan, nagpasya si Mang Doro na manalangin bago matulog. Kinuwento niya sa kapitbahay nilang si Kaberto ang nangyari. Ang sabi ni Kaberto, baka raw may espiritu sa kahoy ng kanilang kama. Sabi pa niya, may kwento noon pa man, na ang malalaking puno ng gubat ay hindi dapat putulin ng walang paalam. Kasi baka doon nakatira ang mga batibat. Gabi na, mahimbing nang natutulog si Aling Marta. Pero si Mang Doro, gising pa. Nakatitig sa kisame. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Ngunit maya-maya, biglang bumigat ang hangin. Parang huminto ang paligid. Doon niya naramdaman na parang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng kwarto. Unti-unting lumitaw mula sa poste ng kama ang isang malaking anino. At mula sa anino, lumabas ang nilalang. Babae. Malaki ang katawan, halos punuin ang buong silid. Ang buhok nito ay parang ugat ng puno, mahahaba at magulo. Ang mukha, kulubot na parang balat ng matandang puno. Ang mga mata, kulay abo na tila lumalagablab sa galit. Lumapit ito kay Mang Doro. At bago pa siya makagalaw, muling bumigat ang kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Gusto niyang sumigaw para gisingin si Aling Marta, pero parang nakalok ang kanyang bibig. Naririnig niya ang boses ng nilalang, malalim at mabigat. Hindi mo ako pinaalam. Kinuha niyo ang aking tahanan. Sabi ng batibat. Naluha si Mang Doro. Pilit siyang nagdadasal sa isip niya. Ama namin, sumasalangit ka. Pero habang nagdarasal siya, mas lalo pang bumibigat ang pakiramdam niya. Parang may mga ugat na kumakapit sa kanyang leeg at dibdib. Biglang nagising si Aling Marta.
Nakita niya ang itsura ng asawa niya, parang sinasakal ng hangin. Nanginginig ito at namumutla. Napasigaw si Aling Marta ng malakas. Doon biglang naglaho ang batibat. Naiwan si Mang Doro, hingal na hingal, pawis na pawis, halos mawala ng malay. Kinabukasan, nagpunta sila kay Kaberto. Doon nila ikinwento ang buong pangyayari. Napailing si Kaberto at sinabing, batibat nga ang bumisita sa kanila. At kung hindi sila mag-iingat, baka isang gabi, tuluyan ng kunin ang kaluluwa ni Mang Doro. Mga kababayan, sino nga ba itong nilalang na batibat? At bakit siya nananakit ng tao? Sabi ng matatanda, ang batibat ay mga espiritu ng puno na naging tahanan ng kanilang kaluluwa. Kapag pinutol ang punong iyon at ginawang poste ng bahay o kama, doon sila nananahan. At kapag may natulog na tao sa tabi nito, lalo na kung hindi humingi ng permiso, doon sila magpaparamdam. Tanong ko sa inyo, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Mang Doro, maniniwala ba kayo na simpleng bangungot lang iyon, o tatanggapin nyo na baka nga may batibat na nakatira sa inyong kama? Pagkatapos ng sinabi ni Kaberto, halos hindi makapaniwala si Aling Marta. Pero si Mang Doro, ramdam na ramdam niya ang bigat ng katotohanan. Hindi ito basta-bastang panaginip. Hindi ito guni-guni. Totoo ang batibat at nasa loob mismo ng kanilang tahanan. Sinubukan nilang sundin ang payo ni Kaberto. Maglagay ng bawang sa ilalim ng kama. Magdasal bago matulog. At huwag matulog ng nakatihaya para hindi madaling lapitan ng batibat. Sa mga unang gabi, naging tahimik ang lahat. Pero noong sumunod na linggo, bumalik ang bangungot. Nasa kalagitnaan ng gabi, nakarinig si Mang Doro ng parang kumakaluskos na ugat mula sa poste ng kanilang kama. Para bang buhay na kahoy ang nasa ilalim nila. Biglang umuga ang kama, kahit walang hangin at wala ring lindol. Nagising si Aling Marta, pero bago siya makagalaw, bumigat na naman ang dibdib ni Mang Doro. Ngayon, hindi lang bigat ang naramdaman niya. Parang may mga braso na nakapulupot sa kanyang katawan. Mabigat, malamig, at parang nag-ugat sa kanyang balat. Sa gilid ng kama, nakita niya ang batibat. Mas malaki na ito, mas mabangis ang itsura. Ang bibig nito ay nakanganga, parang handang higupin ang kanyang kaluluwa. Hindi ka makakatakas. Akin ka na. Sabi ng batibat. Pilit na pumalag si Mang Doro pero wala siyang magawa. Si Aling Marta, umiiyak na pinapahid ang pawis sa noo ng kanyang asawa. Paulit-ulit siyang sumisigaw, Doro, gumising ka. Doro, huwag kang bibigay. Sabi ni Aling Marta. At doon, sa lakas ng kanyang iyak, parang may liwanag na biglang kumalat sa loob ng silid. Ang batibat, napaurong at napasigaw ng isang nakabibinging ingay. Unti-unti itong naglaho, ngunit bago ito tuluyang nawala, narinig nilang mag-asawa ang huling boses nito. Babalikan ko kayo. Hindi pa tapos ito. Naiwan si Mang Doro na halos wala ng lakas. Nanginginig ang kanyang mga kamay at namumutla ang kanyang mukha. Sa sobrang takot, hindi na sila nakatulog buong gabi. Kinabukasan, dumiretso sila sa isang albularyo na kilala sa kabilang baryo. Si Apo Isko. Matanda na, pero malakas ang karisma at alam ang mga sinaunang ritual. Ikinwento nila ang nangyari at doon ipinaliwanag ni Apo Isko ang katotohanan. Sabi ni Apo Isko, ang batibat ay hindi basta kaluluwa lamang. Isa itong tagapangalaga ng puno. At kapag ginawang gamit ang kahoy ng kanilang tirahan, nadadala rin sila sa bahay. Kung hindi sila igagalang, sila'y maghihiganti. At ang paraan nila ng paghihiganti ay sa pamamagitan ng bangungot hanggang sa mapatay ang tao sa pagtulog. Mga kababayan, hindi ba't nakakatindig balahibo? Hindi lang basta panaginip ang bangungot. May mga kwento na nagsasabing, kapag hindi ka nagising mula sa bigat ng batibat, maaari itong maging sanhi ng pagkamatay. Kaya nga raw maraming kaso ng mga taong namamatay sa pagtulog, at ang paliwanag ng matatanda, kinuha sila ng batibat. Ngayon, tanong ko sa inyo, kung alam nyo na may posibilidad na totoo ang batibat, matutulog pa ba kayo ng nakatihaya ngayong gabi? Pagkatapos ng babala ni Apo Isko, inutusan niya ang mag-asawa na iwanan na ang kanilang kama. Gumamit muna raw sila ng banig sa sahig habang hindi pa nasasagawa ang ritual. Pero si Mang Doro matigas ang ulo. Sabi niya, hindi ako matatakot sa isang nilalang. Kaya kong labanan ito. Sabi ni Mang Doro. Nang gabi ring iyon, bumalik sila sa kanilang bahay. Nagdasal si Aling Marta bago humiga sa banig. Pero si Mang Doro, pinilit pa rin niyang mahiga sa kanilang kama. Para bang gusto niyang patunayan na wala siyang kinatatakutan. Pagpatak ng hating gabi, biglang umihip ang malamig na hangin. Ang ilaw ng gasera ay kusa na lang namatay.
At mula sa poste ng kama, muling lumabas ang batibat. Ngayon, mas malaki, mas nakakatakot, at mas mabangis ang itsura. Ang buhok nito ay nakalawit hanggang sahig, at ang katawan niya ay parang isang punong ugat na naglalakad. Binalikan mo ako. Ikaw na ang lumapit. Kaya kukunin na kita ngayon. Sabi ng batibat. Muling bumigat ang dibdib ni Mang Doro. Hindi na niya maigalaw ang kahit anong bahagi ng kanyang katawan. Parang may mga ugat na pumulupot sa kanyang leeg at mga braso. Ang hininga niya ay unti-unting nawawala. Ang mga mata niya ay nanlalabo. Umiiyak si Aling Marta habang nakaluhod sa tabi niya. Nagmamakaawa siya. Pakiusap, wag mo siyang kunin. Kung galit ka, ako na lang. Huwag si Doro. Sabi ni Aling Marta. Ngunit imbes na maawa, mas lalo pang nagalit ang batibat. Ang tinig nito'y umalingaw sa buong silid, halos mabasag ang kanilang tenga. Ang batibat ay hindi marunong maawa. Ang gusto nito ay paghihiganti. Nagsimulang bumagsak ang kisame ng kanilang kwarto. Ang mga dingding ay parang may ugat na gumagapang, sumisipsip ng lakas mula sa paligid. Parang ang buong bahay ay naging pugad ng batibat. Sa huling lakas ni Mang Doro, ipinikit niya ang kanyang mga mata at buong puso siyang nanalangin. Panginoon, kung ito na ang huli, iligtas mo ang asawa ko. Ako na lang ang kunin. Huwag si Marta. Sabi ni Mang Doro. Biglang kumislap ang liwanag mula sa kandilang iniwan ni Apo Isko sa kanilang altar. Ang liwanag ay parang apoy na bumalot sa buong silid. Ang batibat ay napasigaw ng napakalakas, umalingaw hanggang sa buong baryo. Ang katawan nito ay natupok sa liwanag at naglaho sa isang iglap. Pagmulat ng mata ni Mang Doro, nakahiga siya sa sahig, yakap-yakap ni Aling Marta. Pareho silang nanginginig pero buhay sila. Mga kababayan, matapos ang gabing iyon, sinunog nila ang kanilang kama. Wala nang natira kundi abo. At simula noon, hindi na muling nagpakita ang batibat sa kanila. Pero naiwan ang takot, ang alaala, at ang aral na hindi dapat binabastos ang kalikasan at mga nilalang na hindi natin nakikita. At hanggang ngayon, sa mga baryo sa Ilocos at iba pang parte ng bansa, marami pa ring naniniwala na ang batibat ay nandyan pa rin, nagtatago sa mga poste ng mga lumang kama, nag-aabang ng taong matutulog ng walang pahintulot. Kaya mga kaibigan, tanong ko, kung sa inyong bahay ay may luma at mabigat na kahoy na kama, kaya nyo bang matulog ng payapa? O baka maririnig nyo rin ang mabigat na hakbang mula sa poste ng inyong kama sa hating gabi? Kinabukasan, nagpunta ulit ang mag-asawa kay Apo Isko para magpasalamat at humingi ng payo. Ngunit ang sabi ng albularyo, hindi pa tapos ang laban. Ang batibat, kapag napalayas, bumabalik iyon kung hindi masusunod ang tamang ritual. Kailangan nilang magsakripisyo ng alay, at higit sa lahat, kailangang itapon ang kama na naging pugad ng nilalang. Dahil sa takot, agad nilang dinala ang kama sa bakuran para sunugin. Habang tinutulungan sila ng mga kapitbahay, narinig nilang lahat ang isang malakas na kalabog mula sa poste bago pa man sindihan ang apoy. Para bang may kumakalmot sa loob ng kahoy. Lahat sila'y napatitig sa kama, nanginginig. Nang sindihan ang apoy, biglang may usok na kulay abo ang lumabas mula sa poste. Kasunod nito'y isang sigaw na hindi pangkaraniwang boses. Malalim, mabigat, at nagmumula sa kalaliman ng lupa. Ang lahat ng nakarinig ay napaurong at napatakip ng tainga. Pero habang nasusunog ang kama, napansin ni Aling Marta na parang may mata na nakatingin mula sa apoy. Galit na galit. Tila ba nagsasabing, hindi pa tapos ito. Nang tuluyan ng maging abo ang kama, humupa ang paligid. Tahimik ang gabi. Ngunit sa puso ni Mang Doro, alam niyang hindi iyon ang huling gabi na makakaramdam sila ng presensya ng batibat. Lumipas ang ilang linggo. Akala nila'y tapos na. Pero isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Aling Marta, biglang nagising si Mang Doro. Mabigat ulit ang kanyang dibdib. Ngunit wala na silang kama. Nasa banig lang sila. Bakit? Paano? Tanong niya sa sarili. At doon niya nakita sa sulok ng silid ang batibat. Mas maliit ngayon pero mas mabangis ang anyo. Ang mga mata nito'y nagliliyab. Hindi ito nawala. Hindi ito nasunog. Nakatali pa rin sila sa nilalang na yon. Dahan-dahan itong lumapit kay Mang Doro. At bago pa siya muling mawalan ng malay, narinig niya ang mga salitang bumuo ng panginginig sa kanyang kaluluwa. Habang may kahoy sa inyong tahanan, hindi niyo ako matatakasan. At tuluyang bumigat ang kanyang dibdib, halos wala ng hangin na makapasok sa kanyang baga. Mga kababayan, matapos ang mga nangyari kay Mang Doro at Aling Marta, hindi na sila bumalik sa kanilang lumang bahay.
Doon sila tumira sa anak nilang nasa kabilang bayan. Doon, nakatulog sila ng mas payapa, pero dala nila ang alaala ng Batibat. Ang kwento ng Batibat ay isa sa mga pinakanakakatakot na alamat ng Pilipinas. Hindi lang dahil sa itsura nito, kundi dahil sa koneksyon nito sa bangungot na naranasan ng maraming Pilipino. Hanggang ngayon, may mga kaso ng mga taong namamatay sa pagtulog. Ang tawag dito ng mga doktor ay Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome o SUNDS. Pero sa ating kultura, ang paliwanag ng matatanda ay malinaw, kinuha sila ng Batibat. Nakakakilabot, di ba? Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin lubos na alam kung bakit nangyayari ang ganitong mga insidente. Ang bangungot ay hindi lang basta panaginip. Ito'y parte ng ating kultura, paniniwala, at minsan, nakaugat sa ating mga kwentong bayan. Kung isipin natin, may malalim na aral sa kwento ni Mang Doro at Aling Marta. Una, ang respeto sa kalikasan. Ang mga puno sa gubat, matagal na silang tahanan ng mga nilalang at espiritu ayon sa ating mga ninuno. Kapag basta natin pinutol ang mga ito nang walang pahintulot, may kapalit na masama. Pangalawa, ang kahalagahan ng pananalig. Sa gitna ng takot, si Mang Doro at Aling Marta ay kumapit sa dasal at pagmamahalan, kaya sila nakaligtas. At higit sa lahat, ang kwento ng Batibat ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng nakakatakot ay gawa-gawa lang. Minsan, ang mga alamat ay may koneksyon sa tunay na buhay. Hindi man natin makita ang Batibat, pero ramdam natin ang takot at misteryo na dala nito sa ating kultura. Kaya kaibigan, ngayong gabi, bago ka matulog, magdasal ka muna. At kung may lumakang kahoy na kama, baka mas mabuti pang matulog ka muna sa banig. Hindi natin alam, baka nakatingin na sa iyo ang mga matang kulay abo sa dilim. Ako si Ka Elias, at ito ang kwento ng Batibat, ang bangungot ng Pilipino. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayong gabi, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito para mas marami pang kababayan ang makaalala ng ating mga alamat, misteryo, at paniniwala. Hanggang sa susunod na gabi ng kwento, paalam mga kababayan, at sana makatulog kayo ng mahimbing.